Good day guys, another new scooter ang i-feature natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Cycle Mart Caloocan, sa branch nila na Kymco. Nandito sa ating tabi si Kymco Skytown 150 at isa ito sa pinakamurang maxi scooter ni Kymco. Kaya kung interesado ka, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features and also the price. Isang napakaganda at bagong scooter ang inaalok sa atin ni Kymco. Etong si Skytown 150 ay meron ng mga features na gaya ng mga leading maxi scooters natin. Idagdag mo pa yung kanyang competitive na presyo dahil mas mura sa mga leading maxi scooters. At hindi lang yan, nandito at nakakabit yung pinakabagong engine ni Kymco na sa kanyang carbon emission ay mas mababa ng 17% and sa fuel consumption ng 21%. Very exciting itong maxi scooter na ito. Kaya naman, umpisahan na natin dun sa mga pagpipili ang kulay. Meron tong 3 available colors. Ito nga dito sa ating harapan, ito yung golden brown. Meron din namang kulay puti. At nandyan din yung pangatlo na kulay itim. Lahat po sila ay glossy. I-check naman natin itong kanyang ilaw. Itong kanyang headlight and yung kanyang stoplight ay LED na. Meron din tong daytime running light. Sa kanyang turning lights naman, yan po ay bulb. And si Skytown ay sumusunod na rin sa standard. Ito po ay naka-automatic headlight on. Ang kanyang gulong naman, ang ating i-check. Pagsipat mo ng kanyang mags, sa video ay masasabi mong solido. Much more pag makita mo to in actual. Syempre, ito na po ay tubeless. It has the tire size of 110/70 by 14. Mala PCX na rin. And Kenda yung brand ng ating goma. Sa lahat ng kanyang color variant, kulay itim po yung kanilang mags. Dito naman tayo sa kanyang left side. Kung papansinin natin itong kanyang rotor disc, itsura pa lang ay pangmatagalan na. And meron itong thickness na 3mm, naka-hydraulic disc brake and 2-pot caliper na may kasamang modern feature na Bosch ABS. Hindi lang front, kundi pati yung kanyang likod. Naka-dual ABS na. Dito pa lang ay panalo ka na. I-check naman natin guys itong kanyang fairings. Kapag sinabi mong Kymco ay hindi mawawala yung quality. Maganda talaga yung kanyang paint job, super glossy, lalo na sa actual. Pati yung quality ng kanyang plastic. Kung iaangat nga natin itong ating camera, ay meron itong fork fender. Ang gamit naman yan ay para hindi tumalsik yung mga debris directly dito sa kanyang fork habang tayo ay nagpapatakbo. Sa counterpart naman na plastic, nitong kanyang fender ay sarado. Sakto lang naman yan dahil mababa naman yung extension nitong kanyang fender. And if you want to add ng mudguard ay pwede naman dahil maluwang pa yung space. Sa kanyang caliper ay meron palang naka-engrave na Kymco. Speaking of caliper, payo ko lang, kapag magpapalit kayo ng brake pad, mas magandang dalhin nyo na yung actual sample para hindi kayo mahirapan sa pagdidescribe. Para hindi namang hula kung fit o hindi. Sa may part naman ng kanyang turning lights, magkabilaan po ay meron pong naka-emboss na 150. Napansin ko nga rin dito sa kanyang headlight plastic ay meron na pong naka-engrave na detailed design. Sa part ng itaas ng kanyang headlight, nandyan naman nakaposisyon yung kanyang sporty windscreen. Hindi nga lang yan namumove, pero mas malaki naman yung windscreen niya kesa kay Dink 150. Very crucial naman ang pagkakaroon ng windscreen in terms of long ride kasi it adds additional comfort by reducing the wind drag. Ang itsura naman ng kanyang stem ay matabang alloy, kaya naman sa vibration ay hindi siya prone. Makapal din itong kanyang windscreen. Dumako naman tayo dito sa kanyang handlebar. Ang nakikita nyong button ay para sa kanyang passing light. At ito naman kanyang bar end, bakal po yan. Etong kanyang buttons naman, makikita natin dyan yung kanyang dimmer or yung kanyang high and low. Present din itong kanyang turning lights button at busina. Etong kanyang left side naman, nandito lang yung kanyang starter which is push button only. Wala po siyang kickstart. Aside from ABS na feature, ay meron din po siyang TCS or Traction Control System. Ang gamit naman nito ay sinisynchronize ang ikot ng harap at likod na gulong para kahit na madulas o mabuhangin ang daan, hindi basta-basta madudulas ang gulong mo.
Dito naman tayo sa kanyang manibela. Comfortable ang kanyang disenyo. May Y shape ito, double purpose, para hindi masyadong unat yung ating kamay at the same time kita pa rin yung kanyang meter panel. Ito naman ang kabuuang itsura ng kanyang cockpit. Fully digital na rin pala itong kanyang meter panel. Balance na balance yung kanyang design. Dito sa may bandang right side, nandyan yung change oil indicator. Nasa baba naman nito yung kanyang check engine indicator. Meron din naman itong reserve indicator. At itong nandito sa pinakababa on both sides, yan po ay turning lights indicator. Dako naman tayo dito sa kanyang bandang left side. Nandyan yung kanyang high beam indicator, traction control indicator, yung kanyang ABS. Diyan sa kanyang gitna, andyan po yung kanyang speedometer. May pagpipilian po kung kilometer per hour or miles per hour. Sa may bandang gilid, yan po yung kanyang RPM at dun naman sa kabila ay yung kanyang fuel level indicator. At syempre, para hindi ka natingin ng tingin sa iyong relo ay nandyan na rin yung orasan. At may button naman to navigate. Andyan yung kanyang mode and adjust. Sa mga magtatanong naman kung meron itong front pocket ay meron naman siya. Malalim na rin yan, pwede ang cellphone. Sa right side naman niya, nandyan yung ating charging port at meron ding maliit na pocket. Ang kinagandahan nito, yung ating outlet ay Type A and Type C. Puntahan naman natin itong kanyang riding position. You can have a comfortable ride dahil meron na itong cruising type kung saan may space na yung paa mo to move kung pagod na yung paa mo sa kanyang standard position. All stock pa lang to pero ito na yung kasama niyang mating pag ilalabas mo siya. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank. Ito na ang disenyong nauuso ngayon. Hindi na hassle, wala na sa loob ng kanyang upuan. Game changer ito dahil while refueling, in an instance na may karga ka, nakatali sa top box or sa may upuan, ay hindi mo na kailangang magbaklas pa. Meron itong 7 liters fuel tank capacity. At ang bago naman dito, meron itong fuel tank cup holder. Sa fuel consumption naman, kung walwal, it can give you 37 to 43 kilometers per liter. At sa long ride naman, 47 to 50 kilometers per liter. But still, yung reading natin may vary. Iba-iba kasi ng bigat ang driver at road condition. Isa pang binibida dito ni Kymco sitting under these fairings, meron itong perimeter frame na nag-add ng 20% sa kanyang tibay at nalilesen nito ang vibration. Hindi lang yan, meron din siyang underslung engine hanger. May tulong yan sa tuwing tayo ay aarangkada, hindi natin ramdam yung vibration. At nag-add ng stability sa cornering. Lipat naman tayo dito sa kanyang engine. Ang engine type nito ay merong single cylinder, single overhead cam, 2 valves lang po siya at naka-fuel injected na rin. Naka-air cooled pa lang siya, pero ito naman po ay naka-green power engine. Ito yung bagong engine ni Kymco na mas more eco-friendly at madami pang benefits gaya ng na-improve nito ang power loss. Sa maximum power naman, meron itong 8.4 kW at 7,500 RPM. And sa kanya namang torque is 11.9 Nm at 6,500 RPM. Dito naman tayo sa kanyang likod. Kapag nabuntutan mo itong scooter na to sa daan ay alam mong si Skytown dahil distinct or unique yung kanyang taillight. Maxi scooter pa rin ang dating ng scooter na to sa kanyang likod dahil mataba pa rin siya. Ang atin namang suspension ay naka-dual shock. More better naman yan dahil mas stable at mas kaya niyang ma-withstand yung mas mabibigat na karga. Kung papansinin naman natin, meron na tong built-in na mudguard. Ito namang kanyang gulong dito sa likod, mala Aerox yung kanyang datingan. Malapad nga at may tire size ito na 130/70 by 13. Dito naman sa ating stopping power sa kanyang rear, meron tayong single pot caliper, hydraulic disc brake, and of course, equipped pa rin to ng ABS. Massive din naman itong kanyang pipe at mahaba-haba na rin itong kanyang heat guard. Itong kanyang heat guard ay nagsilbi na ring end cap. Balik naman tayo dito sa kanyang upuan. Ito po ay single tone. Malapad kaya naman paniguradong comfortable. At sa kanya namang underseat compartment ay 28 liters, yung kanyang capacity. In different angles mula sa kanyang likod ay ayan po yung kanyang itsura. Sa kanya namang side, meron din naman itong naka-embossed na Skytown. Eleganteng tignan dahil naka-chrome ng stainless. Nandito na tayo sa ating final stage. Check naman natin yung ating comfort dito kay Skytown 150. Sa ating height na 5'6" ay medyo tiptoe po yung both feet natin pero nakalapag po sila sa
sahig. Yan, yung dalawang. Pakita natin dito sa kabila. Kung makikita nyo dyan sa camera, yan. So, kayang-kaya naman, kahit na iupo mo ng mabuti yung puwet mo, ay talagang kaya mo siyang i-balance. Ayan, wala tayong kamay na nakahawak sa kanyang grip. So, kayang-kaya naman, magaan din naman itong motor na to at saka yung kanyang suspension, napakaganda, malambot. Yun kasing iba, kailangan mo pa ng i-brake in. Pero ito, stock from Kasa, malambot na siya. Same dito sa kanyang likod, mala PCX yung haba ng kanyang suspension. Dual shock, kaya okay na okay kahit na may angkas ka, hindi magbabago yung laro or yung kanyang performance. So hindi lang dyan yung maganda sa kanya, meron na rin siyang 2 type of footrest. Meron tayo nitong standard at saka meron tayo nung cruising type. Ayan, so okay na rin siya for long ride. And speaking of long ride guys, ay napakalaki nitong kanyang wind visor na clear. Mas okay yung clear kasi makikita mo yung mga maliliit na potholes dun sa daan. So kayang-kaya mo na siyang iwasan. Mas malaki nga itong kanyang clear visor kesa kay Dink na 150 din. Dito naman tayo guys sa kanyang SRP, 118,500 pesos. At all-in na po pati yung kanyang LTO registration. Pero still, price may vary. Depende po yan sa branch na pupunta nyo. Pero po, dito sa Kimco Caloocan, yan po yung kanilang presyo. At yung pinakamababa po na pwede mong maging installment sa 3 taon ay 4,700. Para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman po si Skytown 150 sa inyo? Yung inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po dun sa comment section below. Doon naman po sa napadaan, do not forget to like, share, and subscribe dito po sa ating YouTube channel. Pa-follow na rin po sa ating Facebook and TikTok dahil nire-review po natin yung mga bagong labas na motor. At hanggang dito na lang, thank you for watching. Ride safe!